Isa nga po dun sa nabanggit ninyo kanina yung tungkol doon sa pangba-blackmail. Yes. Gaano po kalala itong problema natin when it comes doon sa sex blackmail o kaya yung sextortion? Gaano din po kadami yung natatanggap ninyo na complaint sa Dojack tungkol dito? Well, sa Dojack po, iilan po. Pero po sa mga piskal po natin, sa mga kapulisan, napakarami po. Sa totoo lang po, isa po sa mga hinahawakan kong kaso nung batang piskal po ako ay ang sextortion. Okay. Ano ba yung sextortion? Ito ay extortion na may dahil sa sex. Term lang po namin yan, pero ang ibig sabihin po nun ay kunyari, meron po kayong ex-boyfriend or asawa na meron kayong mga videos, pictures na naipadala or nagawa of a sexual nature. Tapos pag nag-break kayo or nag-away, itong si lalaki, itong si partner ay magpo-post or babantaan na ipopost ang mga videos at pictures niyo po online kung hindi kayo magbabayad ng pera o hindi kaya makikipagbalikan. Ang dami ko pong kaso na hinawakan na ganyan po. So, ito yung common na scenario ng sextortion. Usual na kwento nila. Yes po. Usually, a disgruntled ex-partner. And, in this digital age, lahat naman po tayo may smartphone, may iPhone, di ba? So, napakadali pong mag-video, mag-picture. And to be honest, I really don't want to judge people who do that. Kasi kanya-kanyang as long as with consent. But sometimes po, kahit with consent, binigay mo yung picture mo na yung sexy attire or nude photo, wala pong karapatan yung pinagbigyan nyo ng photo na yan o ng video na yan, kahit pumayag kayo mag-video, wala po siyang karapatan ikalat ang video na yan, wala po siyang karapatan i-post or bantaan ka na ikakalat, ipopost kung hindi ka may pagbalikan or hindi magbabayad. So, ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Madami po actually. Madaming batas po na promoprotekta sa mga kababaihan sa ganyang klaseng violence. Kasi po, that's, to be honest, if you think about the emotional and emotional effect po niyan, di ba? Did you know, Miss Maricel, na pinaka-recent ko pong humingi ng tulong sa amin ay isang abogada. Ah, talaga? Isang abogada po. And dahil ka po boyfriend niya, nagtiwala siya. And then, nung nag-break sila, itong boyfriend, nagbabanta. I-share daw sa Telegram. Ipopost daw sa IG ang kanilang mga intimate photos. Madami pong nabibiktima na regardless of social class, regardless of educational background, dahil po very accessible. Now, what happens is, kailangan pong i-report sa amin para magkaroon ng action. Marami pong nangyayari na entrapment operation ang mga kapulisan natin or NBI. Usually, anti-cybercrime group or pwede rin po yung PNP cybercrime group. Sila po yung humuhuli sa mga ganong klaseng blackmail at pagbabanta ng mga lalaki laban sa mga kababaihan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.